Hi guys! Welcome back to Yanni's Room! Tara, pasok, feel at home. Well, nandito naman na ako. Susulitin ko na yung set ko. So, for today's episode, actually, nung nilista ko tong episode na to, meron akong person in mind na gusto ko sanang isama para pag-usapan to. Which is, laging tinatag ng mga tao sa TikTok na kamukha ko daw. Porkit kasi kalbo no? Kamukha na agad Pero si Joe Sebastian, nutritionist siya. Super love ko yung content niya. Kasi feel ko nadidistigmatize niya for me yung eating bad. Like, I have this belief na parang eating is bad. Ugh! Well, mamaya ko yung na-expound, pero yun, hindi very good ang relationship ko with eating. So, kaya super love ko yung content ni Joe Sebastian. But anyway, ang topic natin today is, hindi lang yung my relationship with eating and food, but like, food in general, I think. Kasi, hindi ko ma-describe yung sarili ko na foodie. Like, what I said, hindi very good ang relationship and knowledge ko sa food. Pero, ang sarap! Ang sarap! Ang sarap! Ang sarap-sarap! Ang sarap-sarap kumain. I love food. Feeling ko isang malaking blessing. Well, in this economy, luxury naman talaga ang makakain ng pagkain. Pero, hindi ko masasabing very diverse or good ang... Paano mo i-pronounce ang palit? Wait lang. Palit. Palit. Taste na lang. Yun ang isa sa reasons kung bakit nabuo ko ang Basic Bitch Reviews. Kasi I'd say very basic lang ang panlasa ko. By basic, usually, nag-go lang ako for flavors na common. Sa ice cream, chocolate, good. That's basic to me. Mango, good. That's basic to me. Vanilla, pinaka-basic. That's good to me. Pistachio, crickets, girl. Kung paano ko siya i-explain, hindi ko alam if tama ang connection ko in my mind. Pero kasi, syempre, hindi naman kami super yaman. Lahat na lang talaga natitrace sa socio-economical background. Pero hindi kami super yaman. So, very basic lang din yung mga flavors na nahain namin palagi. Kasi yun yung available sa mas murang products like Selecta. Sinasabi ko, well, to me, that makes sense. Kasi yun talaga yung reason why I never heard of flavors na mint. Kailan ko na lang nalaman ng mint nung high school ako. Well, cookies and cream alam ko. Rocky Road alam ko kasi meron sa mga convenience stores. So, very basic ang palasa ko talaga. And one of the reasons why bakit ko binuo ang Basic Bitch Review kasi gusto kong i-challenge yung self ko na mag-try ng flavors or ng food na I won't usually try. So basically, gumawa ako ng reason for myself para mag-try ng mga pagkain na hindi ko talaga itatry on my own. So at least, wow, magagawan ko siya ng content. Kaya nga usually, yung mga review ko sa Basic Bitch Reviews, parang lasang kotse. Excuse, kasi meron talaga mga pagkaing lasang kotse. Okay? Lang tinatanong ng mga tao, ano yung lasang kotse, like lasang air freshener? Sorry sa mga enjoyers ng pistachio, pero lasang kotse ang pistachio. My God, tinikman ko siya nung nasa Saudi ako. Lasang kotse siya to me. Hindi ko lang paano siya na-enjoy. Ano pa ba mga lasang kotse na? I feel like, hindi na ako makain ng cherry. So, hindi ko gusto yung Black Forest na cake. Kasi hindi ko magets yung lasa ng cherry. Lasa siyang, for the lack of better term, kotse. So, yun yung reason kung bakit ko nabuo yung Basic Bitch Review. And honestly, na-enjoy ko siya kasi mas ganado na akong mag-explore ng mga pagkain. One of the reasons why ay dahil medyo na-afford ko na. And feeling ko that proves yung theory ko in my head na eating and food and magkaroon ng diverse na palette is a luxury. And yung pagiging basic ko ay feeling ko matitrace ko sa fact na hindi naman ako ganun kayaman. To me, in my head, that makes sense. Okay? I'm sure may politics ang food, but wala akong readings on that. But I'm sure meron. I feel like, lalo na ngayon, mas malala siya kasi grabe yung inequality sa access natin sa food. Mukha lang ako, oh my God, hindi ako high. Kung ano yung pinagsasabi ko, mukha akong high. Pero, real. Feel ko kapag, oh my God, may subject sa UPLB na parang about, anthropology subject siya. Anthropology of food. Tapos gusto ko siyang kunin before.
pero hindi ko nagawa. Kasi, alam niyo yung food, well, parang feeling ko everyday we take it for granted. Kasi, okay, basic necessity, ganyan ang food. Pero hindi natin nanonotice yung politics behind it. Feel ko that's so Aquarius of me. Nagtunog akong nag-ano ng conspiracy. Pero interesting siya. Ito yung reason kung bakit ako nasa Com Arts. Okay. Feel ko kung may nakikinig na hindi sanay sa kung paano ako mag-isip or hindi sanay sa ganito kong content. Iniisip niya, gago ba to? Pero much to think about. I think, start nyo mag-search about it. Anyway, yun yung reasons for the basic bitch reviews. And right now, nagbe-basic bitch reviews pa rin naman ako. Sarap na sarap pa rin akong kumain. I love food. I love eating. Meron akong favorite na content lately, which is content ng mga nagluluto at content ng pagkain. Nag-start to nung naoperahan ako. Tapos, hindi rin naman ako makakapag-content. And then, sobrang down ko nun to even be online kasi ayoko muna makipag-usap. Hindi ko pa kaya that time. So, ang lagi kong pinapanood ay short form content. Yung YouTube shorts ko, puro siya naging pagkain. Ang saya manood ng mga taong nagluluto at kumakain. Even sa atin, like, marami na tayong local content creators na nagluluto. Ayun, sila, Abby Marquez, na lagi din akong tinatag. Sabi, kamukha ko raw. Grabe, Diyos ko, totoo talaga yung tweet na nung gumagawa si Lord ng mga Pinoy, ako yung template. Ewan ko, hindi ko alam kung paano nasabi ng mga taong kamukha ko siya. But anyway, si Abby Marquez, yung what if we rap something in a lumpia. Ang galing! And then si Ikoy, sila yung mga napapanood ko. Ang dami pa! Sobrang tuwan-tuwa ako. Lately, nag-i-start din ako manood sa feature channel ni Erwan Yusaf. Bukod sa dahil pogi si Erwan Yusaf, ang interesting ng content nila about food. And ang happy, ewan ko, may kakaibang joy na dadala sa akin yung content ng mga nagluluto. Feel ko kasi hindi kasi ako magaling magluto. So in a way, pinoproject ko yung fantasy ko sa kanila na nakakapagluto. Hindi, sobrang bilib ako sa mga taong magaling magluto. Kasi art siya, of course. Pero hindi madaling matuto magluto. Ang crazy. Alam mo yung may mga, I guess yung mga adults in my life na nakikita ko nagluluto. Alam mo yung kaya nilang tumansya. Alam nila kung gaano dapat katagal lutuin ang puset or else titigas na yung puset. Alam niyo ba, pinapakinggan ko yung sarili ko magsalita ngayon para akong nakasyabu talaga. Pero hindi talaga. Tsaka alam nila, kunyari kapag masyadong maasim, alam nila kung ano yung ilalagay. Or like, alam nila kung ano yung effect kapag naglagay ka ng laurel. Ewan! Sobrang galing ng mga marunong magluto. And of course, just like any other skills, yung pagluluto naman ay for sure na-build nila through experience. Pero inggit talaga ako sa kanila. Like, even before nung bata pa ako, sobrang bilib ko sa mga batang sumasali sa MasterChef. So, pag sumasali sila sa MasterChef, tapos ipepresent nila yung pagkain nila. This is sauteed fish on a gourmet ranch. Hindi. Of course, mali yun. Okay? Mali lang yun. Kumuha lang ako sa puwet ko ng pwede kong sabihin. Pero alam mo yung mga sophisticated terms and Jesus, sa amin prito lang yan eh. Sa amin prito lang yan. What do you mean? Iniisip ko, paano nila yun nalalaman ng bata pa sila? 'Di ba? So, believe talaga ako sa mga magagaling magluto. Speaking of like magagaling magluto, oh my God, napabalik ako sa mga magjowa. Hindi ako nag-year na magjowa, okay? Parang ilang episodes ko na atang sinasabi na hindi ko gusto magjowa. And feeling ko gusto niya na akong suntukin kasi bakit ang defensive ko. But may mga content creator kasi na alam niyo yung pinapapili nila yung jowa nila ng this or this. I want that for me! Gusto ko lumamon ng masarap na pagkain. Grabe! Parang kakaiba rin talagang way of showing love ang food. And also because, again, ang sarap-sarap kumain. I feel like sobrang blessing kapag meron kang masarap na pagkain. Isipin mo lalo na kung ipagluluto ka ng someone special to you ng pagkain.
Usually din sa mga nagluto na sa mga magagaling magluto, very experimental din sila for example, si Abby Marquez kung ano-ano na nilagay niya sa lumpia wrapper. Pero lahat na niluto niya mukhang masarap. Abby Marquez, hello po. Abby Marquez, if need niyo po ng titikim ng susunod na pagkain ilalagay niyo sa lumpia wrapper, ako na po. As in, I volunteer. Ang creative nila. Sobrang nawili talaga ako manood ng mga nagluluto sa YouTube. Sa mga short form. Usually kasi yung mga cooking videos ngayon, short form pati. Right? Actually, gusto ko rin namang gayahin. Kasi gusto ko rin naman talaga mag-aral. Okay? Gusto kong gayahin yung recipe nila. Nakakaengot nga lang panoorin kapag short form. Kasi di ba parang, sa short form so mabilis. Mga 60 seconds or 2 minutes lang. Tapos parang ikaw. Sorry. Gusto ko namang gayahin. Pero, isang aspect kasi of cooking na I feel like talent or like skill din talaga is yung pagpo-portion. Saan ako napupunta sa topic ko? Pero kasi, nung nag-dorm ako, isa sa mga sinabi ko nung goal ko is makapagluto para sa sarili ko. Kung fina-follow nyo ako nung time na nagdo-dorm ako sa LB, nag-try ako magluto ng tosino na sunog. Kasi apparently, kailangan mo palang ibabad ang tosino sa tubig. Walang nagsabi sa akin nun. Akala ko like piniprito mo lang ang tosino. And ang nangyayari kasi if mag-isa ka lang, ang hirap magluto for yourself. Like, magluto ako, bibili ako ng ingredients, tas ang dami kong lulutuin, nasasayang, and ibang skill din yung mag-portion. Kaya, ang hirap gayaan. Ewan ko, kaya kahit gustuhin kong gayahin yung mga recipe na nakikita ko sa YouTube at sa TikTok, hindi ko siya nagagawa. Kasi nga, parang feel ko mas napapamahal yung gastos ko. Anyway, alam nyo, ang hindi ko lang in-expect, balik ako sa mga creators. Ang hindi ko in-expect ay merong mga bashers, ang mga content creator na nagluto. Doon ako napaisip. Sa isip ko, nagluluto na lang siya. Ano pang ibabash niyo sa kanya? Na-witness ko to nung may isang video si Ikoy na, hi po, Sir Ikoy. May isang video siya na nagluto siya ng sinigang na maraming kamatis. Sobrang sarap! Gusto ko lang sabihin na sobrang sarap nung itsura nung sinigang na yun to me. Kasi, okay, bago ko ituloy, ang anatomy ng magandang sinigang para sa akin, maasim, nagko-color red, kasi mahilig ako sa kamatis. So, gusto ko yung sinigang na hindi maputla. Wait lang, may tumatawag. Hello? Shopee po. Sorry, Shopee. Okay. Okay, going back, asan? Ang anatomy ng magandang sinigang para sa akin ay hindi maputla. Ayoko ng like parang color green lang. Asan yung kamatis? Gusto ko ng kamatis. At gusto ko rin ng sauce na ng sabaw na medyo malapot. I'm sure may iba-ibang ways para magluto ng sinigang and lahat ng ways ay valid. I don't know shit. Hindi ako ang gatekeeper ng paano magluto ng tamang sinigang. Pero, ayun yung gusto kong sinigang. So, nung naggumawa ng content si Ikoy na ganun, sobrang saya. Sabi ko, what the fuck? So, umatik ko man yung sinigang na yun. Doon ko, alam nyo, nakahiga ako nun. Tapos may bagong tahi yung ulo ko nun. Tapos iniisip ko, so, gusto ko silang maging kaibigan. Gusto kong mag-volunteer. Kailangan nyo ba ng titikem? Hindi ako usually nakikipag-collaborate sa mga content creator kasi medyo awkward akong tao. Pero naisip ko, sana ma-invite nila ako para tumikim ng pagkain. Sobrang grabe. Grabe talaga yun. Ang sarap. Sobrang natutuwa ako sa kanila. Tapos tinignan ko yung comments. May nambash. Tapos tangina, napaisip ako, nagluluto na lang siya ng sinigang, nabash mo pa siya? Tangina, ano ba naman yun? Well, apparently, may problema siya dun sa part na sobrang daming kamatis. Ano ko alam? Ito ang problema sa mga Pinoy eh. Parang, dami yung problema, nagluto lang ng sinigang yung tao. So yung next na content ni Ik, alam ko, nag-post siya about it na, okay, sinabawang kamatis na lang daw yung tawag niya if tama ako ng pagkakaalala. Nakakagulat. Kakaiba talaga ang mga Pinoy, no? Kahit saan may kakagalitan.
Pero ang feel ko, ang reason kung ba't may nambash is because hindi nila accepted yung ganong way of cooking. But the thing hindi ako expert on it. Again, hindi ako nag-masterchef nung bata ako. Baka wala ako masyadong alam. Gusto ko lang kumain. I think the thing about cooking is it's very innovative. And even in the Philippines, sobrang daming ways to cook food. Kaya ang daming ways to cook adobo, di ba? Wala namang simple way to cook it. Pero may mga fundamentals, like may toyo, may suka, ganyan. Pero walang firm na way to cook it. Iba-iba. And so, bakit ka nang-gatekeep kung paano magluto ng sinigang? At bakit ko ito dinadaldal sa podcast? Sobrang laki ng problema ko. Ewan. As in, kasi napaisip talaga ako nung sabi ko, wag ka makinig sa bashers. Kung gusto mo na titikim ng pagkain, ako na to. As in, I love seeing people cook. Yung masarap, yung mukhang masarap. Yes, grabe talaga. Speaking of sinigang na nabash, sorry. I feel like carry kong maglaan ng isang buong episode sa pagrarank ng Filipino food. Pero feeling ko kasi ibabash ako ng mga tao. Oo, sabihin nila, anong karapatan mo? Kasi hindi ako big lover ng adobo. And I know na merong mga adobo truthers. I know na merong mga taong mananaksak para ipagtanggol ang adobo. So, hindi ko na irarank ang Filipino food. Kasi for me, masarap lahat ng Filipino food. Meron lang ako mga hindi kinakain. At saka, feel ko kapag nag-rank ako ng Filipino food, anong pinagkaiba ko dun sa commenter na binash si Ikoy dahil sa sinigang niya na maraming kamatis? Right? Sorry, ngayon lang ako nagbanggit ng tao dito sa podcast. Hi po, Sir Ikoy. Anyway, speaking of nabash na sinigang, gusto ko lang sabihin na guys, my podcast, Yanni's Room, is a safe space for people na mahal ang atay. I think superior ang mga taong mahilig sa atay. Ewan ko, feel ko overhated ang atay. Ang daming nag-hate sa atay, pero sarap niya, sis. Hindi ako kumakain masyado ng adobo. May reason kung bakit hindi ako kumakain ng adobo. Ikukwento ko ba? Iniisip ko ikukwento ko. Pero mamaya kayo ikukwento. Pero kumakain ako ng adobo pag adobong atay. Actually, hindi atay yung pinaka-favorite ko. Pinaka-favorite ko yung puso ng manok. Sobrang crazy. I just think oras na para itigil ang atay hate. Tikman nyo. Huwag kayong matakot. Atay lang yan. Masarap talaga siya. Ang reason, ang lore, ang dami ko nang ni-lore drop dito. Nakakaloka. Ang reason kung bakit hindi ako masyadong kumakain ng adobo ay dahil nung grade 6 ako. Nung grade 6 ako, halos isang buong taon. Ang pinapabaon sa akin ng lola ko ay adobo. Iba-ibang luto lang. Adobong manok, tapos kinabukasan adobong baboy, tapos kinabukasan adobong hipon. I feel like yun yung thing about adobo. Sobrang versatile ng adobo. And ang reason kung bakit adobo yung pinapabaon sa akin ng lola ko ay dahil hindi siya madaling mapanis and baka madali siyang lutuin. Pero kasi it comes to a point, okay? Masarap ang adobo but it comes to a point. It gets to a point na grabe, like every time ilalabas ko yung baon ko, as in, alam na ng mga klase ko, hindi mo pa binubuksan yung Tupperware ko, te. O, ang ulam mo, adobo. Tapos hindi pa, alam niyo yung adobong malamig na. For almost like 1 year, yun lang yung kinakain ko. And ever since then, hindi na ako nakakain ng adobo ng maayos at matiwasay. Pero may iba-ibang adobo, di ba? May masarap yung adobong puti. Love. Pero yun, if meron akong choice, hindi adobo ang o-ordering ko. Pero wala akong anything against sa mga adobo lovers. So, sana wag nyo nang i-hate yung atay. Kasi feeling ko yung atay yung pinaka like, kapag pinag-uusapan ng mga tao, alam mo yung diring-diri talaga sila. Kapag nakalalaman na-experience ko yung kapag nalalaman ng iba na kumakain ako ng atay, parang, be brave. Try atay now. Bakit naging parang propaganda to ng Propaganda to ng atay. Anyway, para sa mga creators po na nagluluto, if nalobat ako, my sisters, oh my God. But well, okay, sige, iwan ko na yung argument ko ng atay. Pero pag nag-try kayo ng atay at nagustuhan nyo, let me know. Ako ay isa sa mga atay truthers. I think it's something na pag na-discover mo, mamahalin mo. Bakit ko ba pinagtatanggol ang atay? Grabe, I will die on this hill. Okay. Moving on, kasi na-discuss ko naman na yung ang daming ways to cook adobo. Sobrang daming pinuntahan ng topic na to. Pero kasi ang interesting talaga. Okay, feeling ko there's so much to learn about
our food. Kasi malaking part ng culture natin, ng pagkain natin, okay? I feel like kahit saang culture naman. And then, meron akong na-encounter. I'm not sure if you heard, pero feeling ko nakikita nyo to, yung Localpedia ni John Sherwin Felix. Kasi ang rich ng history ng food natin sa Pilipinas. Even yung ways of how we cook food, iba-iba sa bawat lugar. Okay, basic ang panlasa ko and maybe basic lang din talaga ang knowledge ko about food. Ang alam ko lang is to describe if masarap or hindi, did I enjoy it or not. Pero sobrang interesting to me ng history ng food. Feel ko kapag naka-travel ako, isa sa mga goal or like isa sa mga nilalagay ko na to-do list ko ay tumikim ng pagkain sa local na store. Hindi yung very touristy spot na store. Usually kapag sa Pilipinas, naghanap ako ng karinderya dun sa lugar na yon. Kasi gusto ko matikman na parang, usually din kasi kapag touristy spot na food, mahal talaga. Pero ewan ko, yung karinderya, feeling ko gusto kong matry kung okay, ito yung usually na ino-offer nyo here, then ito yung food nyo. Ewan ko, iba yung experience. Even sa LB, kasi ngayon sa LB, syempre, dahil college town, madami talagang establishments. And ever since nung umalis kami, ang alam ko, mas marami na ngayon. Hindi ko alam if good yon. Pero yung mga favorite naming kainan doon ay yung mga karinderya. Kasi bukod sa mura sila, iba ang feeling ng lutong bahay. Yung Localpedia na nabanggit ko ni John Sherwin Felix, ito siya. It is a research and archival project on local food biodiversity and heritage, focusing on documenting traditional ingredients and culinary practices of the Philippines. Kasi sobrang dami. Feel ko dun lang sa Facebook page na yun ko nalaman yung iba't ibang way kung paano magluto tayo sa country natin. And even yung mga traditional na fruits and halaman na feeling ko hindi ko na-encounter dito sa Manila. Because, well, hindi rin naman ako paluluto, so ano malalaman ko? Ang interesting din ng food bilang family heirloom, as in yung pamana. Feel ko ang pinakaalam ko lang na traditional na way of cooking natin sa Pilipinas is, di ko alam if alam niyo yung tinutungang papaya. So, natutunan ko siya galing sa lola ko. And natikman ko lang siya sa lola ko. Kasi yung lola ko ay Bicolana. Tapos, sobrang interesting niya. So, yung tinutungang papaya ay, para talaga siyang roasted na papaya. Ang sarap sa gata. Tapos, kung paano siya niluluto, di ba ito yung nyog na grenade? And then, merong uling, tapos papausukan mo siya. So, parang nare-roast yung nyog bago mo pa siya pigain. And yung lola ko lang yung marunong nun magluto sa amin. And of course, hindi naman immortal ang lola ko. Hindi naman siya si Angel Locsin sa teleseryeng Lobo. Kaya, kahit hindi ako nun talaga marunong magluto, inaral ko yun from her. Kasi hindi ko alam kung sino pang magluluto ng tinutungang papaya the way that she does for us. Kaya sobrang important nun sa akin. Until now, meron ako nung recipe ng tinutungang papaya. Naluto ko na siya once. Hindi perfect, pero at least alam ko. Alam niyo yung parang very panatag ako na, okay, if mag-decide ang lola ko na makipag-meet and greet na kay Lord, alam ko kung paano lutuin yung tinutungang papaya and it will stay with us. Ayun lang something interesting for me sa food and feel ko there is so much to learn about it. Lalo na sa bansa pa lang natin, te. Speaking of cooking, ilan lang yung kaya kong lutuin na pagkain? Apat. Exactly 4. Kimchi fried rice, tinutungang papaya, adobong pusit, curry, katsu curry. Yun lang. Of course, yung noodles and all, pero yun lang. Ang lang, kasi hindi ko talaga ma-master ang pagluluto. Gusto ko mag-practice, pero grabe, it really takes time. Pero gusto ko matutong magluto. Kasi gusto ko makaluto na masarap na pagkain for me and para sa mga tao nasa paligid ko. At dahil kasi mahilig lang din akong kumain talaga. But then again, hindi nga kasi din affordable talaga na magluto, sorry. At least dito sa Manila, Hindi ko ma-master yung pagluluto, hindi ko rin ma-master yung pagkain. Isa rin yan sa mga gusto kong matutunan, yung ma-develop yung palate ko para magkaroon ng better na description of food rather than lasang kotse lang or like masarap. Wala lang, gusto ko lang mas mag-explore pa sa pagkain. Feeling ko sobrang saya if meron kang ganung knowledge about food. Ito na yung relationship ko. Okay, medyo trigger warning to.
If hindi kayo comfortable talk about relationship with food, pwede nyo na sigurong i-fast forward. Nasa huling part talaga nung episode to, no? Pero kasi, well, speaking of pagkain, sobrang love kong kumain, pero hindi rin healthy yung relationship ko with eating. Just like any other girls, syempre nakakaranas din ako ng enough ba na term yung body dysmorphia? Well, kapag feel ko hindi ko na nagugustuhan yung itsura ng katawan ko ay naaning ako, problema ako. And feel ko nag-i-struggle ako with that kasi sobrang sarap kumain for me. Sobrang gusto ko siyang gawin. But at the same time, na-apektuhan niya yung self-esteem ko. Feel ko kasi, may something din about that. Siyempre kapag gusto mo maging skinny legend, gaya ng mga nakikita mo sa social media, like, umaabot sa point na nagagalit ako kapag I eat. Sasabihin ko sana, I eat too much. Pero minsan kasi parang even yung simple act of, shucks, kumain na naman ako. Nagigilty na ako for it, which I don't think is tama. Kasi hindi naman dapat ganun yung relationship natin with eating. Pero syempre, kasi kapag nakikita mo na hindi pasok yung, well, manday mo nakikitang sobrang ganda, sobrang fit, medyo imbis na isipin ko na, oh my God, mag-exercise kaya ako, maybe kailangan ko rin ayusin yung sleep schedule ko. Ang lagi ko nasisisi is yung pagkain ko. Parang, kumain kasi ako kanina. Ang hirap ayusin ng relationship with eating, honestly. Kaya na-appreciate ko talaga si Joe Sebastian. Kasi feel ko, yung mga nutritionist natin, they work so hard to tell us or to destigmatize eating para sa atin. Kasi feeling ko for so long sa social media, we are so online, sobrang daming diet na nagpa-pop up. Like, OMAD, intermittent fasting, magpa-fast ka for like 16 hours or more. Medyo, hindi naman ako against sa fasting. Nagpa-fast din ako. Pero kasi, if hindi mo siya mababalance ng maayos, nakakaambag din siya sa unhealthy eating habit. And so, yung mga nutritionist na napapanood ko din sa YouTube, parang sobrang laking tulong kapag sinasabi nila na eating is not inherently bad. Kasi it's not. You just have to parang find a way to balance it. Balance it. Like, i-balance yung diet mo. And parang, right. Ang sarap sa feeling na ma-enjoy yung pagkain. Okay. Crazy talaga siya. Feel ko ibang klaseng work din talaga yung ginagawa ng mga nutritionist. Sobrang happy ako na nag-start silang gumawa ng content. Kasi it helped. Ayun. Feel ko right now, aamin ako, nung nag-heal ako sa Saudi, nag-recover ako sa Saudi, talagang napalamon ako, sis. Eat ako, day. Kasi nasa ibang bansa kasi ako. So, gusto kong tumika ng mga pagkain. Tapos, tapos inaalagaan ako ng nanay ko. So, yun yung time na after years, like, kumakain ako ng 3 times a day. Which I think dapat naman, deserve naman ng mga taong kumain ng 3 times a day. Pero kasi, me and my unhealthy eating habits ay nagtatry na 1 to 2 times a day lang kumain before. Tapos, hindi pa sa tamang oras. Sa isip ko, okay, nakaka-skinny legend to. No! Hindi! Mali yun. Sabi ng mga nutritionist, mali yun. Walang nababawas sa weight mo at all. Anyway, nung nasa Saudi ako, talagang kain and nagre-recover and nag-heal lang ako. And feeling ko ay naalagaan ako. Kaya boom! Lumobo ako, right. Hindi ko alam kung na mapipil ko about it. Kasi okay lang naman siya. Honestly, good thing siya. Good thing siya. Kasi ibig sabihin, naalagaan talaga ako. Naalagaan talaga ako, Pero, dinatry ko pang come to terms with it kasi okay naman siya. Ang hirap mabuhay sa society na, ewan ko ba, like, parang paano tayo umabot sa point na na-antagonize natin ang pagkain. Crazy. That's crazy. Ang layo ng narating ko, Galing sa adobong atay. Papunta dun. Well, I feel like sobrang important lang din talaga kasi to talk about it na hindi naman talaga masamang kumain. Yun lang. I feel like sobrang, isa siya sa mga dapat i-enjoy natin habang buhay pa tayo. Sobrang sobrang OA ko pakinggan. Para namang, well, kasi hindi na natin siya ma-experience daw sa langit, sabi. Bakit walang pagkain sa langit? Ba din tayo pwedeng kumain? Naka-OMAD ba sila, Lord? Joke lang. Sorry. Kaya ako binibigyan ng sakit, Joke lang yun. But, like, sobrang sarap kumain. I love eating. And I hope lahat ng tao
ay magkaroon ng good relationship with eating. Yun yung hope ko, lalo na para sa mga bagets na babae. Okay, speaking of, sorry, sobrang random ito. Sa feature, nandun si may isang video doon na andun si Blight. And then nabanggit niya rin na hindi nga rin good yung relationship niya with eating growing up. And doon ako bakit sobrang common ng ganun na pangyayari? Lalo na with younger women. Nakakaloka nga like meron nga ding eating disorder Twitter, which is, wow, okay. Pero hindi ko na-expound yun. Kasi ang layo talaga na narating ko sa topic ng pagkain. Pero, feeling ko sobrang dami ko pang pwedeng masabi about it. Pero ang ko lang naman ang point lang siguro talaga ng video na to ay, masarap kumain, eating is a luxury, and I hope lahat tayo, we can eat well. Sorry, I feel like, up to this point, iniisip mo, sobrang random ng topic na to. Nag-topic si Yani ng about sa pagkain. Pero, parang part ng everyday life natin ng food, to the point na hindi natin naiisip kung ano yung mga things that we can talk about eating and food. Kaya naisip ko lang siya yung topic na yun. Yun lang. 1 hour, dire-diretso hindi to 1 hour. Mga 30 minutes. 30 minutes, dire-diretso na dumadaldal ako sa pagkain. And so, feel ko hindi pa ako matitigil. Feel ko gagawa pa ako ng video about sa pagkain. If tumapang-tapang ako, siguro irarank ko ang mga Filipino food. Pero kasi may nang babash nga kay Ikoy So feeling ko ibabash nyo rin talaga ako pag ganun. Anyway, ang tanong ko for this episode is, ano ang favorite Filipino food nyo? Yun lang. Pwede nyo i-comment yung sagot nyo dito sa episode, sa comment section sa YouTube or sa IG yung post kami. And of course, i-follow nyo na rin ang Yani's Room sa aming socials, TikTok and Instagram at Kwarto ni Yani. And sumali na rin kayo sa Facebook group. Gagawa nga pala ako ng Facebook group. Yes, promise, nagawa ko na. Promise, nasa link na to na. Real. I-follow nyo na rin ako. Hindi ko ba makalimutan? I-follow nyo na rin ako at Yani Hatasu on Instagram, TikTok, and Twitter, and Facebook. Naglalabas ang Yani's Room ng new episode every Thursday sa YouTube at sa Spotify. So, i-notify nyo na yung bell. Oo. Tapos, i-rate nyo rin kami sa Spotify. Yes. Need that clout. Char. Yan lang. Thank you for watching. What the hell? Oh my God. Feel ko sobrang random, parang sobrang acid trip nung episode.